Hindi lamang mga agresyon sa karagatan, mga kapatid, kundi pati mga propaganda ang patuloy na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Yan ay ayon mismo sa Philippine Navy. So pag-usapan natin to, mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Tulad ng sinabi ko, mga kapatid, ito'y reaction video lamang, commentary at opinion. Hindi po ako ang magbabalita, bagkus tayo'y manonood sabay ng balita at the same time ako'y magbibigay ng reaksyon, pag-aanalisa, opinion, at ano pa ba, komentaryo. Pwede ninyo akong sabayan, pwede kayo mag-comment sa ibaba. Samahan ninyo ako. Ito'y may kinalaman, mga kapatid, no? Dito sa agresyon at mga propaganda, sabing ganon, ng Philippine Navy na patuloy na ginagawa ng China at asahan daw na ito'y magpapatuloy pa ngayong taon 2026. Kaya mas pinaigting pa ng Pilipinas ang paghahanda, mga kapatid, no, sa mga ganitong klaseng mga bagay. No? Samahan ninyo ako, mga tol, kung ikaw ay nanonood sa ating YouTube channel at bago ka pa lamang dito, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, nasa 209,000 na po tayo. Maraming salamat sa ating mga bagong followers and likers dyan. No? Huwag mo rin kalimutan mag-follow and like, no? Para sa mga ganitong klaseng usapin. Samahan ninyo ako, pwede kayong magbigay ng opinion ninyo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. If we look at the trend from 2024 to 2025, the actions of the PLA, Navy, the Chinese Coast Guard, the Maritime Militia, is towards integration of the respective forces. Kung titignan daw natin yung trend, mga kapatid, eto na yung pinakamalala. Mula 2024 hanggang 2025. No, ito na yung pinakamalala na patuloy na ginagawang propaganda at agresyon nitong CCP. Kaya nga nagtataka ako, mga tol, no? Bakit merong ilang mga grupo dito sa Pilipinas na tila ba parang bulag sa nangyayari, samantalang halos araw-araw ito ang laman ng balita. Diba? Halos araw-araw, mga kapatid, ito laman ng balita. Yung mga pangwawater cannon sa ating mga barko, pangahara sa mga mangingisdang Pilipino, pangwawater cannon, pero tahimik. Ngayon, kapag nakakita ng tsansa para makapagwelga, para makapagrally kontra US, doon naman sila nagsisilabasan ngayon. Natila baga sila ang binomba, samantalang hindi naman tayo, kundi Venezuela. Valenzuela tuloy. Venezuela, di ba? Pero yung mga taga-Venezuela, mga Venezuelan, tuwang-tuwa sila at nakaramdam sila ng pag-asa at kalayaan. Samantalang tayo rito sa Pilipinas, meron tayo sariling problemang kinahaharap. Pinoproblema pa natin yung problema doon. Tataka ako, mga tol, hindi natin sila matagpuan kapag ang ginagawa, hinaharas tayo ng China. Nako po. Asahan na ipagpapatuloy ng China ang mga ginagawa nitong panghaharas sa mga Pilipino sa West Philippine Sea ngayong taon. Sabi, asahan na ipagpapatuloy ng China ang kanilang mga ginagawang panghaharas dito sa ating mga mangingisda, sa ating mga Coast Guard, BFAR dito sa West Philippine Sea. How ironic ulit, mga tol, na sila ang nananawagan na igalang daw ang international law. Diba? At tulad nga ng pinakamainit na issue ngayon na ginawang pag-atake ng Amerika rito sa Venezuela, nananawagan ang China na palayain daw agad-agad, immediately. Palayain si Maduro at irespeto daw ng Amerika ang international law. Samantalang babalikan natin yung nangyayari dito sa West Philippine Sea, mga tol. Ito hayagan na hindi pagkilala at kawalang respeto rito sa international law. My goodness. At ang pagpapakalat ng maling naratibo laban sa Pilipinas ayon sa Philippine Navy. Ilan sa mga matitinding panghaharas ng China noong nakaraang taon ay ang paghabo sa patrol vessel ng Philippine Coast Guard noong Agosto sa bahagi ng Scarborough Shoal na nagbunsod ng salpukan ng isang destroyer ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel. Sinasabing may mga Chinese personnel na nasawi, subalit hindi naman ito kinumpirma ng China. Hindi nila sasabihin yun.
Noong Oktubre, nahulihan din ng mga bote ng hinihinalang cyanide ang isang Chinese fishing boat malapit sa BRP Sierra Madre. As ang pagmamatubid pa nila doon, panghugas lang daw ng pinggan yun. Ang gagawin mo sa gitna ng dagat, maghuhugas ka ng pinggan? My goodness. At hindi na lamang din ang mga barko ng pamahalaan ang tinatarget ng water cannon ng China, kundi maging ang mga bangkang pangisda ng mga Pilipinong naghahanap buhay lamang sa West Philippine Sea. Tama, tapos takot na takot sila doon sa isang mangingisda na may hawak daw na kutsilyo, hinaharas daw sila. Sinisindak daw sila nung Ay my goodness. Sabi ko nga sa inyo mga tol, kung ano yung pwede nilang baliktarin, babaliktarin nila yon para magmukha silang tama at magmukha tayong mali. Dahil nga ang tawag nila sa atin, genuine troublemaker. Biruin mo nananahimik tayo sa sarili nating bakuran at sa sarili nating soberanya. Pinapasok nila tayo mga tol. Diba? Haharasin nila yung ating mga mangingisda. Kapag pinalagan sila, sasabihin nila, hinaharas sila. We expect this trend to continue, not only on sea, but even air. There have been reports of joint patrols to include Air Force bombers, PLA Air Force. This will continue in 2026. Bukod sa paulit-ulit na harassment, water cannoning, dangerous maneuver at pananakot sa mga Pilipinong mangingisda, isa pa sa ginagawa ng China ang pagpapakalat ng maling naratibo. Yun na nga. Gaya ng sinasabi ng Chinese Navy na ikinordinate nila sa PCG at tinulungan ang Pilipinong mangingisda na na-stranded ng 3 araw sa karagatan kamakailan. Itinanggi ni Commodore J. Tariela ng PCG na nakipag-coordinate sa kanila ang China. Sabi ng Philippine Navy, nagiging propaganda lamang ang tulong kung galing ito sa bansa na may kasaysayan ng pananakot at agresyon. Such assistance rendered need not be publicized, especially by a country with a record of conducting coercive and aggressive actions. Doing so would only render such assistance, would lose the essence of such assistance. And it would only speak of propaganda. Tama nga naman, di ba? Kung meron kang inaasistehan sa karagatan, yan ay tungkulin mo bilang isang kapitbahay na bansa at hindi mo na kailangan pang i-publicize. Di ba? At papakita mo na 3 araw na to, tapos sasabihin mo, ikino-ordinate mo, tas lalabas sa katotohanan, within 24 hours pa lang naman pala yung nakalutang dun yung bangka at iniintay niya lang dumating yung kanyang motherboat. Tapos, sasabihin mong ito ikino-ordinate mo sa PCG pero hindi lumalabas, hindi naman pala. Sa kabila nito, sabi ng Philippine Navy, nakahanda ang sandataang lakas ng Pilipinas sa anumang hamon. Ngayong taon, asahan na ang mas maraming pagsasanay kasama ang mga like-minded nation. Noong nakaraang taon, may 8 Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA at 12 bilateral o Maritime Cooperative Activity kasama ang US, Japan, Australia, Canada, France, India at New Zealand. Ito yung mga like-minded nation, mga naniniwala mga kapatid sa karapatan ng bawat bansa na makinabang at pakinabangan yung kani-kanilang sariling soberanya nang walang nangaangkin, walang nanghaharas na iba. The thrust of the Department of National Defense is to enhance more our defense diplomacy, and you could expect that there will be more bilateral and multilateral maritime cooperative activities. Sa ngayon, mayroon ng 5 Status of Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa mga kaalyado gaya ng Estados Unidos, Australia, New Zealand, Japan at Canada. Inaasahan ding may madaragdag pang mga kasunduang militar bilang bahagi ng pagpapalakas ng defense diplomacy ng bansa. Ryan Lacanlale, UNT. Diba? Ito napakalinaw mga tol. Diba? Habang nananawagan ng China ng international law daw, diba? Ginagamit nila yan. Kasi mga tol, ang alam naman natin talaga apektado sila doon sa sakop ng Amerika dito sa Venezuela. Dahil yung langis nila doon mga tol, yun yung pinagkukunan nila ng langis at malaki ang ininvest nila doon. Kaya ngayon ginagamit nila yung salitang international law, 'di ba, para terahin etong Amerika. Do sabihin naman natin in some point, tama rin naman, hindi naman dapat talaga mangialam ang Amerika kung sino man ang presidente doon. Wala silang karapatan na basta-basta na lang manghimasok doon. Pero ang sinasabi naman ng Amerika, mga kapatid, kumbaga, narco-terrorist, tapos ito yung nagdadala ng droga sa kanilang bansa. So kumbaga, ito yung military actions. No? Hindi tungkol sa politika, kundi military actions. Well, sinasabi naman ng iba, interesado lang daw ang Amerika sa oil. Pero itatopic natin yan sa susunod na video mga tol. Meron tayong pag-uusapan tungkol sa usaping langis ng Amerika at saka ng Venezuela mga tol. Pero eto na nga no. Habang ipinapakita ng China na nilalabag daw ng Amerika ang international law, eto patuloy din naman nating nakikita bilang mga Pilipino ang patuloy na hindi pagkilala ng China sa international law, sa UNCLOS,
United Nations Convention on the Law of the Sea at saka doon sa 2016 Arbitral Award kung saan pinawalang bisa yung kanilang kiniklaim na 10-dash line na sumasakop sa kabuuan, halos kabuuan ng South China Sea na nagre-resulta nga mga tol ng tensyon dito sa West Philippine Sea dahil nga para sa kanila walang West Philippine Sea. Biruin mo, at 50 nautical miles mula sa baybayin natin, nandoon na yung mga barko nila. Asa ng international law doon, di ba? Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.